Yuna, bakit ang dami mong binibili tuwing namamalengke ka? Bakit hindi ko sinasamahan ng tiya o pinsan mo? Tanong ni Mang Crispin habang nagtatadtad ng manok. 65 years old na ito at suki ni Yuna sa palengke. Naroon siya sa hiwalay na stall ng bilihan ng manok. Sanay na po ako, Mang Crispin. Kayang-kaya ko naman po. Ani Yuna na idinaan na lamang sa tawa ang sagot. Pambihira talaga si Beth. Pamangkin ka niya, hindi ba? Sa bagay, kaklase ko pa lang siya noong high school bruha na talaga siya. Hindi naman po, mabait naman po siya sa akin. Ikaw talaga, pinagtatakpan mo pa yan tiyahin mong mataray. Pilit nang umiti si Yuna at bahagyang nayuko. Sa bagay, may punto naman talaga si Mang Crispin. Magpinsan ng ama ni Yuna at tiyahin niyang si Beth. Sa malayong probinsya ng Mindanao siya lumaki. Pedicab driver ang ama niya at tindera sa bakery ang kanyang ina. Grade 4 pa lamang siya nang maghiwalay ang mga ito at nagkaroon ng kani-kanyang pamilya. Masakit yun para kay Yuna, lalo na nang pinagpasapasahan siya ng mga ito para alagaan. Pero kahit papaano naman ay nakapagtapos siya ng senior high kahit napag-iwanan na siya ng ibang kaedaran niya. At dahil may number si Tia Beth ng ama ni Yuna, nagtanong ito kung may kakilala ang kanyang ama na pwedeng mag-alaga sa may sakit nitong ina na si Lola Crisanta. Agad naman siyang inirekomenda ng kanyang ama dahil hindi na siya nito kayang pag-aralin sa kolehiyo. Labagman sa kalooban niya, tinanggap na rin niya ang oportunidad na makapagtrabaho. Dala ang importanteng mga kagamitan at dokumento ay lumuwas siya sa bayan ng Santa Fe. Teka Yuna Ineng, bakit hindi ka na lang kaya mag-asawa nang sa gayon makatakas ka na kay Beth? Pagkaway mongkahi ni Mang Crispin. Ho? Ay nako, wala pa po sa isip ko yan. Sayang naman po ang pagpapaaral sa akin ni Lola Crisanta bilang caregiver kung mag-aasawa po ako agad. Sa bagay, pero alam mo, nakakabilib na napabago mo ang ugali ni Nay Crisanta. Walang nagtagal na mag-aalaga doon dahil sobrang sungit. Kahit ang mga karnal na apoy tinatakbuhan siya. Buti na pagtsagaan mo ano. Oo naman po, mabait naman po si Lola kapag nakagaanan ng loob. Noong unay nahirapan siyang alagaan si Lola Crisanta, pero nang ibabaw sa kanya ang awa at malasakit, kaya pinagbuti niya ang pag-aalaga sa matanda. Hindi lumipas ang isang taon, nahuli rin niya agad ng loob nito at naging malapit sila sa isa't isa. Lumakas ito at pinag-aral siya ng caregiver hanggang matapos niya. Pero pamanaw na ito 3 buwan na ang nakalilipas dahil sa atake sa puso. Hindi na siya nito tagapag-alaga, pero heto siya, naging katulong ng mga Kastilyo kahit kaapelido niya ang mga ito. Tinanggap na lamang niya ang kapalaran dahil wala rin naman siyang ibang mapupuntahan. Nakakahanga ka naman Yuna. Mas gugustuhin mo pang tuparin ang pangarap mo. 24 ka na, di ba? Karamihan sa kaedaran mong kadalagahan dito sa bayan mas gugustuhin na makapag-asawa. Pero iisang lalaki lang ang gusto nila. Ho? Iisang lalaki? Sino naman ho? Salubong ang kilay na bulalas niya. Tama narinig mo. Katulad na lamang ng mga babaeng naroon. Sabi ni Mang Crispin at itinuro nito sa di kalayuan ng ilang babaeng nagkukumpulan. Tinignan naman ni Yuna ang mga ito at dahil hindi naman mahina ang mga boses ng babae, pinakinggan na rin niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Gwapo siguro ang gusto nilang lalaki. Ani Yuna na napapailing. Girls, narinig niyo na ba ang latest? Magbabaksyon daw dito si Albert Francis sa Santa Fe. Ayon na rin sa lolo niya yun ha? Dinig ni Yuna na tili ng isa sa babae sa kumpulan. Oo, narinig ko nga rin. Kagabi pa sa akin nagchika ng kakilala ko. At yung lolo daw niyang si Don Ismael, hinahanapan siya ng mapapangasawa. Ano na kayang itsura niya ngayon? Sabi pa ng mga babae na halatang mga kinikilig at excited. Napailing muli si Yuna. Mang Crispin, sino po si Albert Francis? Parang kanina ko pa naririnig ang pangalan niya, bungad ko pa lang sa palengke. Siya ang nag-iisang apo at tagapagmana ni Don Ismael Fernandez. Sila ang pinakamayaman dito sa bayan kaya inaabangan na nga siya ng mga kadalagahan dito. Sagot ni Mang Crispin na kumuha sa styrofoam box ng isang buong manok at tinadtad muli. Kaya po pala maraming nakakakilala sa kanila. Oo, bukod doon, maraming nagmamahal kay Don Ismael dahil sa kanya nagsimula kung bakit umunlad ang buhay ng mga taga Santa Fe. Noong 80s, 2 termino siya nanilbihan bilang mayor dito. Bata pa lamang si Francis ay bilyonaryo na yun. Kay sipag din naman ang pamilya niya na magpalago ng negosyo kaya lalong nayaman. Ay talaga po? Manghanyang sabi. Pero naririnig ko rin po na maraming nagtataka kung anong itsura ng apo niya. Hindi pa po ba siya nakikita ng mga taga rito? Napahinto saglit sa ginagawa si Mang Crispin. Lumingon-lingon sa abalang paligid bago tumingin kay Yuna. Oo nga pala,
Malamang hindi mo nga alam dahil higit 1 taong ka pa lang dito sa lugar. Bakit po? Salubong ang kilay na tanong niya. Mas dumukwang pa siya dala ng kuryosidad. Noong 1995, 2 taong gulang pa lamang si Albert Francis nang kidnapin siya ng 2 houseboy na mga Fernandez. Noong tutubusin na siya sa halagang 25 million at pinuntahan sa tagpuan, napansin ng mga suspect na may mga kasamang pulis ang ama nitong si Robert at si Don Ismael. Nagpanik ang kidnapper kaya nasaksak niya si Albert Francis sa tagiliran ng 1 beses. Buti nabaril agad ng pulis ang kidnapper at napatay. Yung isang suspect nakatakas at hindi pa nahahanap hanggang ngayon. Ay, grabe naman po pala nangyari noon. Ani Yuna na naitakip ang isang kamay sa bibig. Oo nga, walang nagawa ang yaman nila. Magaling magtago yung isang suspect. At dahil sa matinding trauma ng ina ni Albert Francis, napagpasyahan nitong ilayo ang anak, lalo pat hindi pa nahuhuli ang isa pa sa salarin. May chismis na patay na pero di natin alam. 2 taong gulang pa lang si Francis noong umalis dito sa bayan. Kung saan siya dinala ng nanay niya ay walang nakakaalam. Kaya siguro kung umuwi man siya rito ay walang makakakilala sa kanya. Pwera na lang kung magpapakilala. Ganun po ba? Siguro sa pag-uwi niya, hindi naman na mauulit ang insidenteng yun. Hindi na siguro. Ani Mang Crispin. Ibinalot nito ang mga manok sa plastic bag saka ibinigay kay Yuna. Oh, heto na Yuna, ang 3 kilong manok. May dagdag na yang kalahati para sa'yo. Teka, ihahatid muna kaya kita sa sakayan. Mabigat ang mga pinamili mo. Maraming salamat ho, Mang Crispin. Hayaan niyo na po, kaya ko na ito. Diyan lang naman ang sakayan ng tricycle. Iniabot niya dito ang bayad at kinuha ang manok. Paalam po, sana maubos agad ang paninda niyo. O siya, sige, ingat ka. Mabagal na binaybay ni Yuna ang papalabas ng pamilihan. Habang naglalakad at bagabang ng dala ay nasa isip pa rin niya ang kinuwento ni Mang Crispin. Grabing kwento yun. Mabuti na buhay pa si Albert Francis. Sambit niya sa sarili. Paliko na siya sa kanto ng palengke nang hindi inaasahang may nakabangga sa kanya. Kamuntik pa siyang matumba kaya napatili siya. Miss, pasensya na. Paumanhin ng isang lalaki. Ginoo, nagmamadali ka ba? Halos pataray niyang tanong. Sorry talaga, miss. Hindi kita napansin. Napatingala si Yuna pagtingin sa lalaki dahil matangkad ito. Nakaputing t-shirt ito, kupas na maong pants at nakaputing rubber shoes. Nakasukbit din sa isang balikat ang luma nitong backpack. Oy mister, ayos ka lang? Salubong ang kilay na tanong ni Yuna rito. Pansin kasi niya na papikit-pikit ito at namumutla. At ganoon na lamang ang gulat niya nang matumba ito bigla kaya biglang gumana ang reflex niya at nasalo ito. Ay Ginoo, anong nangyari sa'yo? Napangiwi si Yuna sa bigat ng lalaki. Minabuti niyang bitiwan ng eco bag na dala. Tumingin-tingin siya sa paligid at hihingi sana ng tulong. Ngunit parang walang nakikita ang ilan at ang iba naman ay iiling-iling lamang. Hanggang sa nagtawag siya ng tricycle para dalhin ang lalaki sa ospital. Lumipas ang sandali, nalapatan agad ng lunas ang lalaki pagdating nila sa emergency room. Sinumpong pala ito ng severe acid reflux at ngayon mabuti na ang lagay nito. Miss, maraming salamat sa pagdala mo sa akin dito. Mahinang sabi ng lalaki. Salubong ang kilay nito habang bahagyang nakapikit at nakahiga sa ER gurney bed. Nakatayo siya sa tabi nito. Walang anuman, kinabahan ako sa iyo Mabuti hindi naman malala ang sakit mo. Bahagyang natawa ang lalaking tuluyan ng napapikit. Sumilay ang kaunting ngiti sa mga labi nito. Hindi naman namalayan ni Yuna na napapagmasdan na pala niya ito. Kay gwapo naman ng lalaking to. Sumakto sa simetrikong mukha ang magandang features nito. Magmula sa bahagyang makakapal na kilay at mahahabang pilik mata nito hanggang sa perpektong hugis ng ilong at mapipintog na mga labi nito ay perpekto. Napangiti si Yuna sa ginagawa, ngunit bigla yung nawala nang agad-agad itong nagmulat kaya napapitlag siya. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Tanong niyang palusot. Tingin ko magiging okay na ako, miss. Anitong hinawakan ng kanyang kamay. Salamat sa binibining nagmalasakit sa akin. Bahagyang nagulat si Yuna sa ginawa nito. Kay lambot ng kamay nito. Tila ba kamay pang mayaman. Pero agad niya yung binawi ng may maisip. Bakit, miss? Okay na pasasalamat mo. Hindi mo na kailangang hawakan ng kamay ko. Paumanhin, nadala lang ako. Nais ko lang i-express yung pasasalamat ko. Pasensya na. Hindi naman sa ganun. Baka kasi may girlfriend o asawa ka. Mahirap na. Wala akong girlfriend at lalo nang wala akong asawa. See? Ipinakita nito ang kaliwang kamay. Wala akong suot na wedding ring.
Sabi mo yan eh. Siya nga pala, tawagan kaya natin ng mga kamag-anak mo para malaman nilang nandito ka. Taga rito ka ba sa Santa Fe? Medyo. Anong medyo? Mabilis na kumilos ang lalaki at pumesto ng paupo sa kama. Ani mo'y hindi ito nawalan ng ulirat kanina lang. Dito ako pinanganak pero kasalukuyang sa Antipolo ako namamalagi. Dadalawin ko kasi ang lolo ko. Nandito rin ako para sa bakasyon. At sa bus na rin ako sinumpong ng acid reflux. First time na ganun kalala. 12 hours din ang naging biyahe ko. Ang haba ng biyahe mo. Siguro nabagot ka sa tagal ng pagkakaupo mo. Oo nga eh. Tipid nitong ngiti. Salamat ulit. Salamat at hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako. Naku, wala yun. Ang importante, maayos ka na. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako pala si... Ngunit naputol ang susunod na sasabihin ni Yuna nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Ang kanyang tiyahin ng tumatawag. Hello, Tia Beth? Yuna, asan ka na? Ang tagal mo naman. Sigaw nito sa kabilang linya. Sige po, pauwi na, Tia. Ani Yuna at ibinaba agad ang tawag. Uuwi ka na, miss? Salubong ang kilay na tanong ng lalaki. Oo, pasensya na, kailangan ko nang umalis. Teka lang, miss. Anong pangalan mo? Tawag pa nito, ngunit hindi niya ito napansin ni Yuna dahil tumakbo na siya palabas ng ospital. Halos habol hininga siya nang pumasok sa malaking compound na kanyang tinutuluyan. Wala pa man siya sa loob ng bahay ay sinalubong na siya ni Tia Beth. Yuna, ba't ang tagal mong bata ka? Pasensya na po, Tia. San ka ba galing, ha? Tanghali na wala pang naluluto. Kasi po, merong mama kanina sa palengke. Sumama po ang pakiramdam niya kaya dinala ko muna po siya sa ospital. Diyos mio! Napapikit si Tia Beth at sinapo ang noo. Yuna, alam mo naman na naghihintay kami dito. Bakit inunan mo pa ang taong hindi mo obligasyon? Sorry po. Ewan ko sa'yo. Ang daming manggagancho ngayon. Huwag kang masyadong aanga-anga. Masasamantala ka eh. Kahit sana sumama ang pakiramdam niya, ibang tao na lang sanang hinayaan mong tumulong doon. Hindi yung magpipresenta ka pa. Naintindihan mo bang sinasabi ko, Yuna? Nakayuko lamang siya at kahit sanay na siya sa pakikitungo sa kanya ni Tia Beth, hindi pa rin niya maiwasang tila ba may pumiga ng paulit-ulit sa kanyang puso dahil sa mga sinabi nito. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Abay, dapat lang. Sinasabi ko ito para na rin matuto kang maging wais sa paligid dahil ito na ang realidad. O siya, sige na, magluto ka na. Opo. Tumalikod na si Tia Beth at naglakad palayo. Ngunit muli itong humarap. Siya nga pala, Yuna. Nag-shopping ang pinsan mo ng mga bagong damit niya. Labhan mo raw, ha? Ingatan mo at baka masira. Sige po, Tia Beth. Nakaalis na ang kanyang tiyahin. Ngunit kung ilang segundo pa siyang nakatayo lamang sa kanyang pwesto. Tama naman ang sinabi nito na huwag basta magtiwala sa ibang tao. Pero tansya naman niya ang sitwasyon dahil masyadong nanghihina ang lalaki kanina at wala siyang naramdamang pagsisisi ng tulungan niya ito. Isang araw ang lumipas, masaya si Albert Francis sa kanyang pagbabalik sa Santa Fe, kung saan namamalagi ang kanyang lolo. Maayos din siyang nakauwi sa mansyon nito matapos siyang iwan ng magandang babae sa ospital noong isang araw. Mula sa loob ng malawak na poultry farm, pinagmamasdan niya ang mga tauhan at hindi mabilang na mga broiler chickens. Nakasuot siya ng coverall suit at worker boots. Apo, ano na? Kailan ka na mag-aasawa? Entrada ni Lolo Ismael. Napalingon si Francis sa kanyang likuran nang marinig ang boses ng abuelo nang buksan nito ang housing poultry door. Sa likod nito ay ang King Ranch truck at personal assistant nitong kasama. Matikas pa rin ang lolo niya sa edad na 85 kahit may tungkod na ito. Nakasuot ito ng usual na pambahay na damit. Katulad niya ay baliwala dito ang amoy sa loob ng poultry. Si lolo naman, nakakagulat ang tanong. Natatawang tugon ni Francis. Pambihira talaga itong lolo niyang mahal. Minsan ay random ang tinatanong. Naglakad ito patungo sa kanya at tumabi. Sabay nilang tinanaw ang kalakhan ng barn. Alam mo ba ang usap-usapan raw sa bayan ng pagbabalik mo, Apo? Maraming dalaga nag-aabang sa'yo. Siguro'y pagkakataon mo nang pumili, ano? Lo, wag po kayo magmadali. Darating din tayo riyan. Hinawakan siya nito sa balikat. Francis, Apo, oo, nagmamadali na ako. Bago man lang sana ako mamatay magkaroon na ako ng ikatlong tagapagmana. Isa pa, nasa tamang edad ka na. Nakakapagtaka kung wala ka man lang nagugustuhan. O baka hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Naku, lalaki ka ba, Apo? Baka iba ang tipo mo, ha? Lolo, matagal ka pa bago mamatay.
At oo naman Lo, lalaking-lalaki ang apo nyo. Turan niyang natatawa. May mga naging girlfriend na rin po ako, but they come and go. Siguro wala sa kanilang tadhana ko. Eh di gumawa ka rito sa lugar natin. Baka narito ang tadhana mo. Maraming magaganda rito, sinasabi ko sa'yo. Lo, kung pag-uusapan ng magaganda, hindi na rin mabilang kung ilan ang nakita ko. Totoo naman, ilan doon ay mga kakilala niya. Pero may isang muka ang hindi niya malilimutan. Yun ay ang babaeng nakita niya sa bayan at nang magandang loob na dalhin siya sa ospital. Ngunit hindi niya nalaman ang pangalan. Simple lang ang ganda nito, kayumanggi at petit, hanggang balikat ang unat na buhok na bumagay sa maliit nitong muka. Ngunit ang kapansin-pansin ay ang bilugan nitong mga mata na kasing itim ng gabi. At ang higit sa lahat ay nag-uumapaw sa puso ang kagandahang loob nito dahil hindi ito nagdalawang isip na tulungan siya. Wala kang interes sa kanila, apo. Sila kasi imposibleng hindi magustuhan ng isang Albert Francis. Pagmamalaki ng kanyang lolo. Saka na po yan, Lo. Gusto ko muna pong makilala tong bayan kung saan kayo lumaki. Nandito po ako para magbakasyon, hindi para maghanap ng mapapangasawa. O siya, sige at baka mapikon ka na sa akin. Kilalanin mo nga muna itong bayan dahil balang araw, ikaw ang magmamana ng sinimulang ambisyon ng aking ina. Ang lola mo sa tuhod na si Cassandra Emerald. Ang Casmerald Farms Corporation ay isa sa pinakamalaking supplier ng poultry products sa buong Camarines Sur. Ang namamahala doon ay ang ama niya at kasalukuyang CEO na si Robert. Katulong ng ama niya ang assistant nito na si Ryan na pinsan niya sa ina. Retired na ang kanyang lolo Ismael kaya hinati-hati na ng abuelo ang obligasyon sa anak at apo. Mayroon din silang opisina at farm sa Antipolo kung saan ang mami naman niya at siya ang nagmamanage. Doon at sa Karatig Bayan naman ay ang branch nila ang main suppliers. Sa Quezon City lumaki si Francis dahil yun ang desisyon ng kanyang ina. May bahay sila doon at sa prestihiyosang eskwelahan siya nag-aral mula kinder hanggang high school. Sa UP Los Baños naman siya nagkolehiyo at nagtapos ng BS Agriculture major in Animal Science at kumuha siya ng Masteral sa Science in Agriculture sa parehong paaralan. Nasa tiyan pa lamang siya ng ina ay tinagurian na siyang may gintong kutsara sa bibig dahil sa lolo niyang bilyonaryo. Pagkatapos mag-aral ay nagtrabaho na siya sa opisina ng Casmerald Office Branch sa Antipolo. Dumaan muna siya sa iba't ibang posisyon. Sa kasalukuyan, siya ang general manager doon. Naka-vacation leave lamang siya ngayon dahil gusto ng kanyang lolo na makasama siya. Siya nga pala, apo. Tumawag rin sa akin ng mami mo at nagbili na ingatan kita. Bigyan ka raw ng bodyguard. Umuo na lang ako para hindi humaba ang usapan. Maya-maya'y imporma ng lolo niya. Ayaw nga po niya akong pauwiin dito eh. Napilit ko lang. Isa pa, malaki na po ako para magkaroon ng bodyguard. Hindi po ako prinsipe, Lo. Hindi yan sa pagiging prinsipe, apo. Hindi mo rin siya masisisi dahil sobra siyang natrauma sa nangyari sa'yo nung bata ka pa lang. Naiintindihan ko naman po, Lo. Pero matagal na rin ang pangyayaring yun at hindi na yun mauulit sa akin. Kaya ko na pong ipagtanggol ngayon ang sarili ko. Huwag po kayong mag-alala. Sa bagay nga, apo. Sa laki ng katawan mo, kaya-kaya mo nang bigwasan ng sino mang kakanti sa'yo. Mula elementary hanggang high school ay bantay sarado siya ng yaya at bodyguard. Pero noong nagkolehiyo ay hindi na siya napigilan ng kanyang ina sa kanyang nais. Naging independent siya at nakita ang realidad ng buhay. Nakawala rin siya sa pribilehiyong nararanasan ng isang rich kid. Sa unay hindi siya naging komportable sa buhay middle class, pero doon siya nag-grow na kalaunan na ikinasaya niya. Naramdaman niya ang kalayaan at sarap mabuhay na walang nakabantay. At hanggang ngayon ay mas nais niya ang ganoong buhay. Gaya na lamang na kaya niyang mag-drive mula Antipolo hanggang Santa Fe gamit ang kotse at pwede rin siyang magpa-drive. Pero mas may thrill sa kanya ang mag-commute at first time niyang magbiyahe sa bus ng 12 hours. Yun nga lang, sinumpong siya ng GERD. Mabuti na nga lang at nadala agad siya sa ospital ng isang magandang babae. At matapos nga maging maayos ang lagay, pinili niyang mag-tricycle papuntang Fernandez Manor Farm. Lolo, kaya nga po niyang sabi ko, gusto ko pong makilala ang lugar kung saan dapat ako lumaki. At gusto ko siyang makita ulit. Bigla na lamang nasabi ni Francis. Ha? Sinong gusto mong makita ka mo, apo? Tumingin siya sa kanyang lolo at doon na ikinuwento niya ang mga nangyari bago siya nakarating sa manor. Gusto niyang makita ulit ang babaeng nagmalasakit na tulungan siya. Napangiti naman ang kanyang abuelo sa kwento niya at nais na ring makilala ang magandang dalagang yon. Samantala, pagsapit ng Lunes,
Maagang pumunta si Yuna sa isang agency sa karatig syudad na 30 minutes lamang ang layo. Interview niya ng araw na yon. Nag-apply kasi siya bilang caregiver patungong Australia. Bago magtanghali ay nakauwi agad siya ng bahay. Mabuti na nga lang at kakaunti lamang silang in-interview. Oh, nakabalik ka na pala, Yuna. Entrada ni Alina pagkapasok niya ng main door. Pinsan niya ito na 16 years old, anak ni Tia Beth. Kararating ko lang, nasan si Tia Beth? Ano bang tingin mo sa akin, lost and found? Eh di hanapin mo. Anitong tumirik pa ang mga mata. Napailing si Yuna. Sanay na siya sa pagtataray nito. Lagi kasing mainit ang dugo nito sa kanya. Tingin niya, hanggang ngayon ay nagsiselos pa rin ito sa atensyon at pagmamahal na inalay ni Lola Crisanta para sa kanya noong nabubuhay pa ito. Samantalang si Alina ang karnal na apo. Sige, titingnan ko lang siya sa sala. Akmang aalis na si Yuna nang tawagin siya ni Alina. Sandali. Bakit? Nakahalukip-kip ito at marahang lumapit sa kanya. May sasabihin pala sa'yo si Mama, importanteng bagay. Talaga? Ano kaya yon? Eh di siya na lang ang tanungin mo. Diyan ka na nga. Pagkaway irap pa nito at umalis. Pinuntahan niya ang tiyahin kung saan madalas itong naglalagi. Sa sala. Doon ay inabutan niya itong nanonood ng TV. Tia Beth, mano po? Lapit niya rito at nagmano. O Yuna, mabuti at maaga ka nakabalik. Kumusta naman ang lakad mo? Maayos naman po. Naipasa ko na po lahat ng requirements na hinihingi nila. Tatawagan na lang daw po nila ako para sa susunod na gagawin. Siya nga po pala, may sasabihin daw po kayong importante, sabi ni Alina. Napahinto sa panonood ng TV si Tia Beth at tumingin sa kanya. Pagkatapos ay tumayo. Meron. Tumawag kasi ang tiyo Danilo mo. Anito. Ang tinutukoy nito ay ang asawa nito na Chief Inspector Police sa Maynila. Malilipat na kasi siya ng destino rito sa Santa Fe. Ay kasama niyang uuwi yung dalawang pamangkin niya. Talaga po? Kailan po uwi nila? 2 buwan simula ngayon. At tatapatin na kita, Yuna. Sila na ang papalit sa'yo. Pag-aaralin namin at the same time ay magtatrabaho sila para rito. Since nag-aral ka naman ng caregiver at pupunta na ng Australia, alam mo na, kailangan mo na mag-impake dahil wala nang espasyo rito. Ho? Gulantang niyang tanong. Yun kasi ang desisyon ng tiyo mo. Pasensya na. Anito na tila naaawa rin naman sa kanya. Ayos lang po, tiya. May tsansa naman pong matanggap ako sa trabahong ina-applyan ko. May dormitoryo po doon sa katabing agency at doon na lang po muna ako uupa. Total may pera pa naman po akong bigay ni Lola Crisanta at yung pasahod yun na naitabi ko. Kasya pa po siguro yun sa ilang buwan. Pilit niyang ngiti, ngunit halos durugin ang puso niya. Alam mo, sa totoo lang, ang swerte mo, Yuna, dahil napag-aral ka ng mama bago siya nawala. Mabuti yun, hindi ka pang hanggang dito lang. At least kahit caregiver ka lang, may pangsustento ka sa mga magulang mo doon sa Mindanao. Oo nga po Napipilitang sagot niya. Mababa pala ang pagtingin nito sa caregiver at yung mga magulang niya. Hindi nga siya makamusta, ni hindi sumasagot sa text o tawag niya. Pero pag may ipapadala siyang pera, mabilis pa sa 4:00 mag-reply. O siya, mamalengke ka na. Ito ang listahan ng mga bibilhin mo. Madami yan kasi dito manananghalian ng mga amiga ko. Abot nito ng papel sa kanya. At ito ang pera. Ang sukli, O sige po, tiya. Nalulungkot si Yuna dahil aalis na siya sa tiyahin. Pero wala siyang magagawa. Kung sa bagay, dati pa naman siyang walang permanenteng tirahan. Nang makarating sa palengke, nabili naman niya ang lahat ng kailangan. Ang huling pupuntahan niya ay ang stall ni Mang Crispin. Ngunit hindi niya nadatnan ng matanda. Bagkus ay isang lalaking nakatalikod ang naroon habang nagtatadtad ng manok sa bandang likod. Excuse me, nandito ba si Mang Crispin? Wala Sagot ng lalaki, hindi humaharap, patuloy lang sa ginagawa. Sino kaya siya? Naisaisip ni Yuna. Ginoo, pabili ng 6 na kilong manok. Ang dami mo namang lulutuin, miss. Napakunot noo si Yuna, ngunit nagulat siya nang humarap at makilala kung sino ito. Ikaw? Malawak ang ngiti na lumapit sa kanyang lalaki. Natatandaan niya ito. Ito yung tinulungan niya 1 linggo na ang nakalilipas. Sabi na nga ba, ikaw yan Ikaw lang ang may boses ng ganyan dito, miss. Anito. Maging si Yuna ay napangiti na rin. At ewan ba niya? Parang gumaan lahat ng kanyang bitbit nang makita ang maganda nitong ngiti. Kamusta ka nung iwan kita sa ospital? Hindi na ba sumama ang pakiramdam mo? Umayos din ang pakiramdam ko. Naging maganda na. Pero nalungkot ako, miss. Nalungkot? Bakit? Hindi mo naman kasi binigay ang pangalan mo
Nagkukwentuhan tayo tapos bigla kang umalis. Anitong lumabi na parang bata. Pasensya ka na, nagmamadali kasi ako noon. Yuna nga pala ang pangalan ko. Yuna, kay gandang pangalan, bagay sa'yo. Ako nga pala si John. Lahat nito ng kamay habang may matamis ng ngiti. Napatingin siya sa kamay nito na para bang kay lagkit, ngunit agad yung binawi ng lalaki. Ay, malansa pala. Sorry, Yuna. Hiwi nito. Bahagyan na lamang siyang natawa. Dito ka pala nagtatrabaho? Magkakilala kayo ni Mang Crispin? Oo, pamangkin niya ako. May pinuntahan lang siya pero babalik din. Madalas ka ba dito namamalengke? Oo, araw-araw. Kay init sa palengke at ang dami niyang dala, ngunit nang makita niya si John ay para yatang naibsan ang pagod at lungkot niya. Hindi niya napansin na tinititigan na pala niya ang gwapo nitong muka. Noon lang niya napansin na wala itong suot na pang itaas at di rin sinasadyang lumandas ang tingin niya sa dibdib nito hanggang sa patag na tiyan na may abs. Mukhang favorite mo ang manok ah. Ang dami mong bibilhin, Yuna. Untag ng lalaki. Napailing naman siya. Nais niyang kurutin ang sarili dahil sa ginawa ng pilya niyang mga mata. Kwan, madami lang talagang kakain sa bahay. Anya na ibinaling ang atensyon sa ginagawa nito. Mukhang eksperto na ito dahil sa effortless nitong tinatadtad na karne. Ito na po, ma'am. Abot nito nang mabalot ang mga manok. Salamat, ito ang bayad ko. Abot niya ng 2,000. Wag na, bigay ko na yan sa'yo, Yuna. Ha? Ay hindi, nakakahiya. Ikaw naman, malulugi kayo. Hindi na, tanggapin mo na yan bilang pasasalamat ko sa pagtulong mo sa akin noon. Pero baka magalit si Mang Crispin. Ang dami nito eh. Hindi yun magagalit, akong bahala. Idagdag mo na lang yan sa pera mo. Kindat pa nito. Baka may ibang magalit. Asawa mo. Ani Yuna na parang nalungkot sa isiping may asawa na ito dahil kung oo, mas mabuting huwag na siyang makipag-usap dito. Tinanong mo na yan dati pa, pero wag mo nang alalahanin dahil wala akong asawa. Miss ko girlfriend, wala. Itanong mo pa kay Tito Crispin. Wala akong sabit, Yuna. Certified single ako. Pagmamalaki nitong iniliyad pa ang matipunong pangangatawan. Talaga lang ha? Mabuti naman kung ganun. Tugon niya sabay taas ng hawak. Maraming salamat, John. Sana magkita pa ulit tayo. Oo nga, sana araw-araw. Daan ka lang dito, narito naman ako tuwing umaga. Imporma nito sa kanya. Ngumiti at tumango siya bago tumalikod sa lalaki. Masaya siyang umalis bitbit ang mga pinamili pati ang libreng manok. Yun nga lang, biglang napigtas ang isang hawakan ng dala niyang eco bag. Napatili siya, nahulog ang ilang kamatis at sibuyas. Naku, hindi na kinayan ng eco bag ko. Napangiwi siya sabay pulot sa mga nahulog na pinamili. Ngunit namalaya niyang may tumutulong na sa kanya. Pagtunghay niya ay nanlaki ang kanyang mga mata. John? Ayos ka lang, Yuna. Masyado ng bulky ang dala mong bag. Anang binata at inisa-isang pulutin ang mga gumulong na mga kamatis sa semento. Inabutan siya nito ng 2 bagong eco bag. Oo nga dapat pala nagdala ako ng bayong. Dapat kung mamamalengke ka ng ganito karami, may kasama ka. Bakit ikaw lang? Salubong ang kilay na tanong nito. Napakamo siya sa noo. Naibuka niya ang bibig, ngunit walang salitang lumabas doon. Nang mapulot ang lahat ay pareho na silang tumayo. Salamat, John. Okay lang. Masyadong mabigat to para sa'yo. Walang pag-aatubiling kinuha nito ang lahat ng kanyang dala. Ako na magbibitbit nito, Yuna. Ay hindi na, kaya ko naman. Hatak niya roon. Pero mas malakas si John at naagaw nito ang mga yon. Kung gusto mong may dala, ito na lang ang sayo. Abot nito ng isang plastik ng sibuyas. Hahatin na kita. Nakakahiya naman, umalis ka sa stall mo. Okay lang naman kay Tito Crispin, dumating na siya. Tumingin si Yuna sa di kalayuan kung saan naroon ang stall ni Mang Crispin. Naroon na nga ito, pasulyap-sulyap lang sa kanila ang matanda habang nakangiti. Hindi ka ba pagagalitan, John? Hindi Sagot nito. Saglit na ibinaba nito ang eco bag at isinuot ang t-shirt na nakasukbit sa balikat nito. Mabagal nilang tinahak ang palabas ng market site. Hindi maiwasan ni Yuna na mapasulyap kay John na effortless na buhat ang mga dala. Kay kisig ng pangangatawan ng binata at hindi naaalis ang magandang poise sa kabila ng dala. Hindi tuloy mapigilan ang pag-usbong ng paghanga. Pati ilang mga babaeng dumaraan ay napapatingin dito. Palibhasa, gwapo ito at matikas. Ano ba itong nararamdaman ko? Sambit ni Yuna sa isip. Para tuloy may butterfly ang kanyang tiyan. Maya-maya ay nakarating na sila sa labas ng palengke. John, dito na lang ako mag-aabang ng tricycle. Salamat sa pagtulong sa akin. Harap ni Yuna sa binata. Pwede ba kitang ihatid sa bahay niyo?
Ay naku, wag na. Kaya ko namang mag-isa. Gusto ko rin sanang pasalamatan ng mga magulang mo sa pagtulong mo sa akin noon. Napanguso si Yuna. Baka si Tia Beth ang mapasalamatan nito. Tiyak na magagalit yon. Hindi mo na kailangan pasalamatan ng mga magulang ko. Nasa Mindanao sila. Nasa Mindanao? Kung ganun, sinong kasama mo sa bahay? Huwag mo sabihing may asawa ka. Wala akong asawa. Anyang nagtawag ng tricycle. Huminto ang tricycle sa harap nila. Sumakay na si Yuna at si John naman na wala nang nagawa ay isinakay na rin lamang ang kanyang pinamili sa loob ng tricycle. Sige Yuna, ingat ka ha. Asahan mong magkikita pa tayo. Anitong sumili pa sa kanya sa loob. Tumango naman siya at umiwas ng tingin. Nang umandar ang tricycle ay pasimple niyang sinilip si John na nakatanaw pa rin sa kanya. Bigla siyang nakonsensya sa ginawa, pero kahit kasi gusto niyang magpahatid ay hindi maaari. Baka kasi ibang isipin ni na Tia Beth. Pagdating ng bahay ay dumiretso na siya sa kusina. Hindi man lamang siya tinulungan ni na Tia Beth sa mga bitbit niya. Agad din siyang nagluto ng pananghalian. Ma, kapag dumating si Papa, magpa-cater tayo ha. Saka pa-welcome na rin sa 2 pinsan ko na darating. Dinig niyang masiglang sabi ni Alina sa ina. Oo anak, may kakilala akong masarap mag-cater. Mag-iimbita rin ako ng mga kaibigan namin. Sabi naman ni Tia Beth. Mula sa backdoor ng kusina, napasilip si Yuna sa likod bahay kung saan naroon ang mag-ina na nilalaro ang 5 alagang Shih Tzu. Tipid siyang napangiti nang makitang masayang nag-uusap ang dalawa. Ngunit aaminin niya, nakaramdam siya ng lungkot at inggit, lalo na ngayong makukumpleto na ang magpapamilya. Pero inggit na hindi galit. Mabuti pa si Alina, nakakausap ang mga magulang. Sambit ni Yuna sa isip. Malungkot siyang tumalikod at lumabas ng compound. Tapos na ang mga gawain niya at kanina'y nagpaalam naman siya kay Tia Beth na maglalakad-lakad muna. Tumungo siya sa tinaguriang puso ng bayan, ang plaza ng Santa Fe. Abala ang mga tao sa paligid niyon. Siya naman ay nasa tapat ng malaking water fountain. Nakatayo lang roon. Inay, Itay, paaalisin na ako ni na Tia Beth. Diyan ba sa atin, kung magkakataon wala na akong babalikan? Saan ako pupunta? Ani yun na sa isip. Kanina'y tinawagan niya ang kanyang itay, ngunit kinakancel nito. Tumawag rin siya sa kanyang inay, pero busy ito dahil namamasyal raw kasamang 2 asawa at mga anak. Ayaw niyo na ba ako makita? Ang hirap ng ganito. Panginoon, saan ako poposisyon? Walang may gustong magmalasakit sa akin. Kung sana'y buhay pa si Lola Crisanta, kahit papano, merong isang tatanggap sa akin. Sabi pa niyang tila maiiyak na. Nakakita siya ng ilang tao na nagtapon ng coin sa water fountain at dahil walang magawa ay dumukot rin siya ng piso sa bulsa. Pumikit at taimtim siyang humiling. Ang wish ko, kahit isa man lang may magmahal sa akin. Kahit anong klaseng pagmamahal, basta mayroon. Anya sabay itinapon ng coin sa lumalagaslas na tubig. Your wish is my command. Agad siyang napapitlag nang may magsalitang boses lalaki sa kanyang tabi. John? Bulalas niya. Hay Yuna, ako nga. Tugon ng binata nang umiti ng malawak. Bahagyang naibukan ni Yuna ang bibig dahil sa gulat. Ikaw pala, hindi kita napansin. Ginulat mo naman ako. Gulat ka ba dahil dumating agad ang hinihiling mo? Ngingiti-ngiting tanong nito. Napapikit-pikit si Yuna. Pagkuway tipid na tumawa. Nako naman, binibiro yata ako ng tadhana. Bakit? Ano bang wish mo? Magkaroon ng maraming pera? Kaso pogi lang ang dumating, tama? Ikaw talaga, masyadong palabiro. Pero benta ha. Natawa ako. Oh, eto, ibinili kita ng fishball. Mukha kasing malungkot ka. Sa isip ko, baka gutom ka lang. Kanina pa kitang nakita kaya sinundan kita. Ibinigay nito ang isang plastic cup ng fishball. Tig-isa sila. Tila ba may humaplos sa puso ni Yuna. Maalalahanin pala ito kahit sa simpleng bagay lang. Kinuha niya ang fishball. Maraming salamat. Kanina malungkot ako, pero ngayong nandito ka na, masaya na ako. Malawak niyang ngiti. Hindi makakapagsinungaling ang puso niyang kanina'y nalulungkot, ngunit naibsan nang makita si John. Mukhang lagi tayong pinagtatagpo, ano? Sana this time makapagkwentuhan naman tayo. Palagi ako nabibitin eh. Palagi ka nagmamadaling umalis. Tila pagtatampong himig ng binata. Naku, pasensya ka na. Kailangan ko lang talaga umuwi agad. Palusot niya. Nung nagdaang araw, hindi ka ba namalengke? Kanina ka lang kasi napadaan sa store ni Tito. Namamalengke ako pero nagkataon lang na hindi manok ang uulamin namin kaya hindi ako nakakadaan sa stall niyo. Bakit? Na-miss mo ba ako agad? Oo eh. Agad na sagot nito na tila ba seryoso.
Mas sinisipagan ko pa naman sa trabaho kapag may inspirasyon. Saglit na natigilan si Yuna at umiwas ng tingin. Hindi niya alam kung bakit tila kumalabog ang kanyang puso. Kapwa sila naupo sa tabi ng water fountain habang kumakain ng fishball at nagkukwentuhan. John, di ba nung nasa ospital tayo, nabanggit mong taga-Antipolo ka? Nagbabakasyon ka lang ba dito? Maya-maya itanong ni Yuna. Oo, may business din kasi kami doon. Bali dito ako pinanganak sa Santa Fe pero doon ako lumaki. Narito ako sa lolo ko para magbakasyon. Siguro mga 1 buwan lang. 1 buwan? Anyang naipako ang tingin sa kalayuan. Bigla na naman siyang nalungkot sa isiping itong tao na nakakakwentuhan niya ay nagbabakasyon lang pala. Magaan pa naman ang loob niya sa binata, pero mawawala din pala to. Oo. Ikaw Yuna, taga rito ka ba? Hindi, taga Zamboanga del Norte ako. Anyang sumubo ng fishball. Ang layo ah. Paano ka napadpad dito? Hindi naman nagsinungaling si Yuna. Naikwento niya ang kanyang buhay bago napadpad sa Santa Fe. Pati ang plano niyang pag-apply sa Australia bilang caregiver. Ang pinagtakpan lamang niya ay ang trato sa kanya ni Tia Beth. Kahit papaano ay ayaw niyang masira ang imahe ng kanyang mga kaanak. Pagkatapos kumain, siya naman ang nanlibre ng panulak. Kung ano-ano na rin ang napagkwentuhan nila kasabay ng pagmasid sa mga taong malaya at masayang nagbabonding doon. Hindi na rin maalala ni Yuna ang huling pagkakataong tila nakaramdam siya ng kapayapaan. Puwera ngayon. Simpleng moment pero kay gaan ang kanyang pakiramdam. Ilang barya na kaya naipon dito sa fountain, ano? Curious na tanong ni John. Nakatayo sila at nakaharap na sa fountain. Hindi ko alam, pero parang marami-rami na. Silip ni Yuna sa tubig. Hindi niya yun maaaninag dahil umaalon ang bumabagsak na tubig at medyo malumot na. Yuna, alam mo bang ang fountain na ito'y pinagawa ng magiting na mayor noong 1980s? Noong mga panahong 5th class municipality pa itong lugar. Statue of Calling to kung tawagin. Talaga? Manghang tugon ni Yuna. Tumingala siya sa fountain. Noon lamang niya napagmasdan ng itsura niyon. Sa tuktok ay magkakatabi ang iba't ibang rebulto na kulay tanso. May nurse, guro, pulis, at iba pang manggagawa. Sa paanan ng mga yon umaagos ang tubig. Kung hindi ako nagkakamali, si Don Ismael ang mayor noon, tama? Oo. Kahanga-hanga naman ng Don. Naririnig ko nga na sa kanya raw nagsimula kung bakit umunlad tong bayan ng Santa Fe. Nakita mo na ba siya? Lingon sa kanya ni John. 1 beses lang, pati na rin yung anak niya at manugang nung minsang naglilibot sila dito sa bayan. Ang dami nilang tagahanga, pero ang hindi ko pa nakikita ay yung nag-iisang apo niya. Apo ng Don? Oo, si Albert Francis. Ano kaya kung dumating na siya, no? Ha? Bakit mo naman nasabi? Alam mo kasi, usap-usapan dito sa bayan na darating na siya at naghahanap daw siya ng mapapangasawa. Naghahanap ng mapapangasawa ang apo ng Don? Tila gulat na tura ni John. Oo, yun daw kasi ang gusto ng Don. Ayon sa naririnig ko maraming ang dalaga dito sa bayan nang pinapangarap siya dahil dito raw naghahanap ng mapapangasawa ang apo ng Don. Parang nakaka-pressure naman yun sa parte ni Albert Francis. Kakamot-kamot sa ulo na sabi ni John. Tama ka, kawawa naman siya kung ganun. Sana mismong puso na lang niya ang magpasya. Ani Yuna. Naintindihan ko naman ng Don dahil matanda na siya. At pwera sa kaisa-isa niyang anak, kaisa-isang apo niya rin si Albert Francis. Kaya lang ano, John? Parang may alam ka ata sa kwento nila. Wala, naririnig ko lang din sa huntahan sa palengke. Palusot nito. Hindi nito pwedeng sabihin pa sa dalaga ang totoo na ito ang apo ng Don. Yuna, ikaw, wala ka bang interes kay Albert Francis? Pag-iiba nito sa paksa. Ako? Turo niya sa sarili. May interes sa kanya? Wala Bakit naman? Gwapo daw yun sa kamayaman. Nakakaintriga siya pero hindi ko pa siya nakikita kahit sa picture. Malay ko ba kung mukha siyang maligno? Grabe ka naman makamaligno, Yuna. Biro lang. Humagikik si Yuna. Pero parang batang nakalabi si John. Ang cute tuloy tingnan. Pero seryoso, napakayaman nga ng pamilya ni Albert Francis, John, at nag-iisa siyang tagapagmana. Magaganda at gwapo ang kanyang mga lolo't lola, pati ang mga magulang niya. Kaya malamang gwapo siya, sabi ng mga taong hindi pa siya nakikita. Pero ba't ako magkaka-interes sa taong hindi ko pa nakikita? Sa taong mukhang napipressure sa paligid? Kaya wala, John. Wala akong interes sa kanya. Nako, kawawang Albert Francis. Ayaw pala ni Yuna sa kanya. Hindi naman sa ganun. Sadyang hindi ko pa lang siya nakikilala. Isa pa, ang tulad niya kasing mayaman, mataas din ang standards. At tiyak na maganda, matalino, mayaman,
At mataas ang mundong ginagalawan ng hanap niyang babae. At ang standards na yon, hindi ko mapapantayan kailanman. Bakit mo papantayan kung pwede mo naman higitan? Sulyap ni John sa kanya. Ha? Taka niyang lingon dito. Ipinako ng binata ang tingin sa lumalagaslas na fountain. Tingin ko hindi naman pang intergalactic ang standards ng Francis na yun, Yuna. A man can fall in love with a woman no matter who she is. Kahit pa magkaiba ang mundong ginagalawan nila. Love can also form in any place. And it can bloom in the most ordinary moments. Yung parang ganito lang sa atin ng eksena. Anitong tumingin sa kanya. Hindi man nakangiti ay pansin niya ang kislap sa mga mata nito. Napapikit-pikit si Yuna. Parang ang lalim naman nun English pa. Saang libro mo kinuha yun? Biro niyang pilit na ina-absorb ng utak ang sinabi nito. Ba't parang tumalon si John sa isa pang personality? Sa bagay, hindi naman natin masasabi kung saan lugar uusbong ang pag-ibig. Sabi na lang niya. Tama ka. Yung sa akin kasi sa may palengke. Sa palengke? Gulat niyang tanong. Ibig sabihin may natitipuhan ka na doon? Tindera ba siya? Sunod-sunod niyang tanong. Tila ba may naramdaman siyang pagkadismaya at pagkalungkot sa kanyang puso sa isiping may natitipuhang iba ang binata. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Ganoon ba siya kalungkot at sabik sa atensyon para isipin yon? Joke lang, Yuna. Baka magselos ka niyan. Layuan mo pa ako. Pagkaway palatak nito. Pambihira ka? Ba't naman ako magseselos? Di naman kita boyfriend. Talaga? Bakit ka namumula? Hindi Marahan niya itong hinampas sa braso. Nagkatawanan sila. Maya-maya may dinukot si John sa bulsa. Iniabot sa kanya. Oh, Yuna, para sa'yo. Piso? Para saan? Itapon mo to sa fountain at i-wish mo na sana magustuhan ka ng Albert Francis na yon. Ngisi nito. Inikutan ni Yuna ng mga mata si John. Tapos na po ako mag-wish. Okay na sa akin yun at baka magalit pa ang genie. Kota na raw ako. Kung ayaw mo, edi ako na lang. Lumabi ito at itinapon ng hawak sa tubig. Anong wish mo, John? Ang wish ko, sana matupad kung ano ang wish mo. Seryosong sabi ng binata. But the best thing we can do aside from wishing is working towards our own dream and destiny. Siyempre, di mawawala ang prayers. As of now, it's the best that I can do for you, Yuna. Wow! Bahagyang natameme si Yuna at napatitig sa binata. Simpleng kataga lamang ang binitiwan nito, pero tumagwas sa kanyang puso. Kay simple lang nito, pero parang galing ito sa kung saang lugar na tila kay hirap niyang abutin. Nais pa niyang makilala kung sino si John. Nais niya itong maging parte ng mga alaala niya kahit sandali lang. Bago siya umalis at bago ito bumalik sa dati nitong mundo. Bakit Yuna? May dumi ba ako sa muka? Tanong ni John nang mapansin nito ang matagal niyang pagtitig dito. Wala naman. Anyang umiling at tipid ng umiti. Totoo nga malungkot ako kanina, pero nang dumating ka, napagaan mo ang pakiramdam ko. Salamat, John. Wala yun. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Kindat ng binata. Kailan ba siya huling nagkaroon ng taong masasandalan? Hindi na niya maalala dahil marami ang umaayaw sa kanya noon pa man. Kahit sarili niyang magulang ay ayaw sa kanya. Samantalang hindi naman siya naghahangad ng sobra. Kaya hindi niya rin masisi ang pusong naghahanap ng pagtanggap sa katauhan ni John. Ang binatang kailan lamang niya nakilala pero pakiramdam niya matagal nang may puwang sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, patuloy lamang si Francis sa pagpapanggap na simpleng tao sa bayan ng Santa Fe. Nasisiyahan siya na malayang nalilibot ang lugar na walang sino mang nakakakilala sa kanya. Albert Francis, saan ka na naman pupunta? Napanguso si Francis nang marinig ang boses ng kanyang lolo Ismael. Palabas na sana siya ng main door ng kanilang manor. Lolo, lalabas lang po ako. Napapadalas yata ang pag-aala mo, apo? Isa lang dapat ang bakasyon mo. Ginawa mo ng sobra. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo sa labas, apo? Tanong nito at naglakad patungo sa kanyang direksyon. Nasa likod lang nito ang personal assistant nito. Lumabas sila ng main door at tumambay sa veranda. Mula roon, tanaw nila ang malawak na lunti ang lupain na may ilang puno at ilang caretaker. Mukhang pinapalayas niyo na po ako, lolo Birong tanong ni Francis. Siyempre gusto ko nandito ka at hindi naman sa pinagbabawalang kitang gumala, apo. Kaya lang baka madiskubre ng mami mo ang pinagagagawa mo. Baka magtampo yun sa akin at sabihing hinahayaan kitang magliwaliw mag-isa. Huwag ka mag-alala, lo. Si Mang Crispin lang ang nakakakilala sa akin sa bayan at ang ilang tao sa farm at dito sa compound. Kilala mo naman si Mang Crispin at sa kanyang pwesto ako madalas tumambay.
Alam ko, Apo, na interesado ka makabisado itong bayan. Pero maaari mo bang ikwento sa akin ang iyong pinagagagawa pwera sa pakikisawsaw kay Crispin? Humarap ng maayos si Francis sa kanyang lolo at ngumiti. Nagpaalam naman siya rito na magbo-volunteer siya kay Mang Crispin tuwing 8 to 11 a.m. Hindi niya kailangang gawin yon, pero nakakaramdam siya ng tuwa kapag feeling niya ay isa siyang ordinaryong manggagawa. Kumbaga, sa ilang oras na yon ay nakakaramdam siya ng fulfillment habang nakikisalamuha sa ibang tao at hindi siya kilala. Sinasamantala niya habang bakasyon siya. Wala na, Lo. Pagkatapos nun, kaunting gala lang at uwi na agad ako. Mas tumabi si Francis sa kanyang lolo at payakap na inakbayan nito. Sigurado ka ba na yun lang ang adventure mo, Apo? Opo, bakit po? Sino yung babaeng lagi mo raw kasama sa bayan? Siya ba ang kasintahan mo? Saglit na natigilan si Francis at marahang kumalas sa pagkakaakbay sa kanyang lolo. Lo, pinasusundan niyo po ba ako? 2 beses lang naman at hindi na nasundan pa. Pero hayaan mo dahil hindi na mauulit. Alam kong kailangan mo rin ng privacy at malaki ka na. Gusto ko lang naman masiguro na safe ka. Napakamot siya sa batok. Yun pong lagi ko nakakasama, si Yuna po yun. Siya po ang nag-iisang kaibigan ko rito. Siya rin po yung nakwento ko sa'yo na nagdala sa akin sa ospital noong bago akong dating dito. Pero Lo, hindi niya po ako kilala. Ibang pangalan ang ipinakilala ko. At kilala din siya ni Mang Crispin. Ang alam po niya, part-time butcher ako sa palengke. Pambihirang bata ka. Humalukip-kip ang kanyang lolo. Ang personal assistant naman nito ay tatawa-tawa at iiling-iling sa likod. Either mamamangha siya na ikaw pala ang tagapagmana ko o magalit siya kasi nagsisinungaling ka sa kanya, Apo. Tingin ko wala ho siyang interes kay Albert Francis, Lo, at hindi ko muna po iniisip ko ano magiging reaksyon niya. Basta Lo, ipapakilala ko rin siya sa'yo. Paliwanag niya sa kanigmano. O paano po, mag-aalas 8 na, late na ako sa trabaho ko. Mauna na po ako. Bueno, Apo, humayo ka na, mag-iingat ka. At magpapakarami rin po balang araw. Malawak niyang ngiti at saludo sa abuelo. Iniwan niya ang matanda na nasiyahan sa kanyang sinabi. Hindi naman magagalit si Mang Crispin kung malate siya. Dati itong nagtatrabaho sa kanilang poultry farm. Ngunit nagkaroon ito ng recurring allergies na na-develop sa pagtatrabaho kaya napilitang mag-business na lamang sa palengke. Ang ilang kamag-anak nito ay workers sa kanila. Unang nakita niya ito sa manor nang minsang dumalaw ito sa kanyang lolo. Nahulaan agad nito kung sino siya. At simula noon ay naging kaibigan na niya ito. Hanggang sa napag-usapan nila na tutulong siya sa pwesto nito. Sa bahay ni Tia Beth, abala si Yuna sa kusina. Habang nagluluto ng tanghalian ay nagbabasa siya ng text message sa kanyang lumang cellphone. O Yuna, ano't ang lawak ng ngiti mo dyan? Puna ni Alina nang bigla itong pumasok sa kusina. Mula sa text na binabasa, inangat niya ang muka. Wala naman Alina. Nag-text lang yung agency na in-applyan ko. Maganda ang resulta, kaya wish me luck. Umikot ang mga mata ng kausap, dumiretso sa ref at kumuha ng ice cream. Okay, good luck. Akala ko kasi jowa mong kausap mo kaya ka masaya. Wala akong jowa Pwede naman kasing sa magandang oportunidad na dumarating tayo kiligin. Mabilis na umiling si Yuna at itinapat sa pinsan ng cellphone. Agent naman talaga kasi yung nag-text. Tingnan mo pa. Hindi ako interesado. Anito na umirap at umalis na. Napailing na lang siya. Pagkatapos ng mga gawaing bahay ay nagpaalam muna siya kay Tia Beth na lalabas. Pumayag naman ito, pero laking gulat niya pagkalabas lamang ng village na bungaran niya roon ng kaibigang si John. John? Tawag ni Yuna. Prente lamang itong nakasandal sa motor, nakatingin sa smartphone. Yuna? Anang binata na lumiwanag ang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Anya na lumapit. Tatawagan sana kita. Ikaw ang pakay ko. Ikaw, saan ka pupunta at nakagaya ka? Alam mo bang yayayain kita mag-date kaya naka-ready ka na agad? Pagbibiro nito. Bahagyang natawa si Yuna. Pupunta po ako sa sementeryo at dadalawin si Lola Crisanta. Anya, maging si John ay natawa na rin. Maraming araw na rin ang lumipas nang maging magkaibigan sila ng binata. Halos ulit-ulit lang ang routine nila. Minsan kapag tapos na si Yuna sa mga gawain, ay madalas sa plaza sila tumatambay ng binata. Kwentuhan sa kanilang buhay at sa mga bagay-bagay. Simpleng moment lang, pero yun na ang paraan ni Yuna para makatakas sa realidad. Nagpalitan rin sila ng numero. Kapwa kasi sila hindi mahilig sa social media at messenger. Isa pa, sa parte ni Yuna ay wala naman siyang nakakausap na kaibigan. May bagong bukas na cafe sa bayan. Yayayain sana kita magkape.
Hindi naman ba ako nakakaabala, Yuna? Hindi naman. Pwede naman akong pumunta ron pagkatapos ng date natin. Natatawa niyang pagkukumpirma. Sige, sasamahan na rin kita sa lola mo. Magmotor na lang tayo. Marunong ka bang umangkas? Ha? Oo naman. Lingon niya sa motor. Mula naman sa top box, kinuha ni John ang helmet na kulay pink. Pagkatapos ay walang pasubaling isinuot yun sa kanya. Tila ba napigil niya ang paghinga dahil sa lapit ng katawan ng binata sa kanya. Ramdam niya ang init ng binata, pati na rin ang amoy nito na kay bango. Kaninong helmet to, John? Actually, Ani John na napakamot sa batok. para sa'yo talaga yan. Binili ko. Para kung yayain kitang lumabas, hindi tayo maglalakad ng malayo. Joyride na lang. Talaga? Nakaka-touch naman. Parang jowa lang Pero uy, baka masanay ako nito at ma-spoil mo Sige ka, baka umabuso ako. Pabiro niyang sabi. Pero sa totoo lang ay nakaramdam siya ng kilig sa isiping para sa kanya talaga yon. Hindi naman siguro magbibiro ng ganoon ang binata. Napatitig lamang sa kanya si John. Hindi ito nakangiti pero kumikislap ang mga mata na animoy nangungusap. Napalunok si Yuna. Yun ang pinakagusto niya sa features ni John. Ang nakakaakit ngunit maamo nitong mga mata. Masanay ka na laging ganito, Yuna. At pwede mo namang sanayin ang sarili mo na mas spoiled sa akin. Wala namang kaso. At isa pa, wala naman akong dinidiskartehang ibang babae, hindi ba? Seryosong sagot ng binata. Bahagyang naiawang ni Yuna ang bibig at bigla na lamang parang may mga dagang nagkakarera sa kanyang puso. Napailing siya at tumawa, sabay ang bahagyang paghampas sa braso ng binata. Ang mabuti pa, tara na sa sementeryo at dun sa cafe pagkatapos. Anya. Ngumiti naman si John at tumalima. Sumunod namang umangkas si Yuna. Pwede bang kumapit sa balikat mo, John? Kahit pa sa baywang, pwede ring yakap. Lingon nito sa kanya. Tingin niya ay nakangiti pa ang binata sa loob ng helmet. Okay na dito sa balikat mo, hindi ako mahuhulog. Ikaw pang bahala. Sagot ni John bago pinaandar ang motorsiklo. Ilang minuto ang lumipas, napagpasyahan nilang sa cafe muna dumaan. Nang nakarating sa coffee shop na may pangalang Santa Cafe, punuan naman kaya nag-takeout na lamang sila ng clubhouse sandwich at frap. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa Memorial Park. May mangilan-ngilang tao rin ang naroon. Ito nga pala si Lola Crisanta, John. Ani Yuna na pinunasan ang maalikabok na puntod gamit ang basahang dala. Nasa iisang puntod lamang ang matanda at ang asawa nito. Siya yung nakwento mo sa akin na nagpaaral sa'yo ng caregiver, di ba? Sabi ni John. Kapwa sila nakaupo sa damo. Oo, namimiss ko na nga si Lola Panigurado ko nabubuhay siya. Matutuwa siyang nakilala ka. Talaga? Sa tingin mo yun ang mararamdaman niya? Oo naman. Matutuwa yun dahil may kaibigan na rin ako dito sa Santa Fe. Sa tingin mo, matutuwa rin kaya siya kapag niligawan kita? Agad namang napatingin si Yuna sa binata. Anong sabi mo, John? Kako, papayag kaya siya kapag niligawan kita? Malambing na tugon ni John na mas maayos pang humarap sa kanya. Nang maiproseso ni Yuna ang sinabi ng binata ay agad dumagundong ang kanyang puso. Seryoso ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. At dahil doon ay agad siyang napaiwas ng tingin. Naramdaman niya rin ang biglang pag-init ng pisngi. Binibiro mo ba ako, John? Hindi ako nagbibiro, Yuna. Tumingin ka sa akin. Halos pabulong nitong sabi. Lumapit at hinawakan nito ang kanyang pisngi at banayan ni iniharap dito ang kanyang muka. 3 beses na napalunok si Yuna. Nahihiya siya pero hindi niya kayang iwasan ang mga mata nitong nangungusap. Ang mga matang kumakatitig ay tila ba nakakahipnotismo. Teka sandali, seryoso ka ba talaga sa sinasabi mo, John? Halos mautal niyang tanong. I've never felt this serious about any woman before, Yuna. Ngayon lang. Ay, hindi pala. Noon palang unang dating ko dito sa bayan. Doon sa napakagandang babaeng nagmalasakit na dalhin ako sa ospital. At yung babaeng sabi ko sa'yo yung tipo ko sa palengke, iisa lang yun, Yuna. Walang iba kundi ikaw. Masuyong paliwanag nito. Muli ay napamaang si Yuna. Dahil bigla ang pagtatapat ng binata ay muli siyang umiwas ng tingin. Pasensya na, John. Parang hindi ko pa maiproseso ang mga sinabi mo. Anyang hinawakan ang pusong tila gustong kumawala. Huminga ng malalim si John at tumayo. Naglakad ito ng 5 hakbang habang nasa likod ang mga kamay, nakatanaw sa malayo. Hindi ako nagmamadali. Handa akong humarap sa pamilya mo para formal na magpakilala. Kaya nga gusto kong pumunta sa inyo, di ba? Ayaw mo naman. Anitong humarap sa kanya.
At isa pa, gusto kitang ipakilala kay Mom at Dad Yuna. Lalo na kay Lolo. At pag nagkataon, tiyak matutuwa yun. Matagal na siyang naghahanap ng babaeng para sa akin. At wala akong gustong iharap sa kanya kundi ikaw lang. Napatitig si Yuna sa binata. Masyadong overwhelming ang nalaman niya. Pero alam niya sa sarili na matagal na rin siyang may paghanga sa binata. Hindi lang niya ma-prioritize ang nararamdaman. At ngayong nagtapat na ito, walang mali na bigyan niya ng tsansa ang kaisa-isang lalaking nagkapuwang sa puso niya. Tumayo si Yuna at lumapit dito. Alam mo, John, labis ang pasasalamat ko dahil nakilala ko ang isang tulad mo. Napakabuti mong kaibigan sa akin. Kung sana maayos ang lahat at kung hindi komplikado ang side ko, tatanggapin kong paghanga mo sa akin kasi hindi ka mahirap mahalin. Kaya lang, anyang natigilan. Kaya lang Yuna? Mas lumapit pa ito sa kanya. Pinatawag kasi ako sa Caris Manning Agency. May employer na ako sa Australia. Flight ko na sa susunod na buwan at yun ang ibabalita ko rin sa'yo. Ganun ba? Anito na tila nag-isip. Bakit? Suko ka na ba agad dahil aalis ako? Tanong niya, kalahating biro, kalahating seryoso. Hindi wala sa bokabularyo kong pagsuko. Pwede namang LDR, di ba? Seryoso ka ba sa sinasabi mo, John? Like I said, I've never been this serious before. Anong silbi ng video call? Natawa siya sa determinasyon nito, ngunit hindi naibsan ang lungkot sa kanyang puso. Hindi naman kasi applicable sa lahat ng LDR. Paano na lamang kung makahanap si John ng higit kaysa sa kanya? Bahala na si Batman. Sa ngayon na ayaw ko munang isipin ang pag-alis ko. Gusto ko munang i-enjoy ang moment ngayon. Sabi niya. Oo, masaya siya sa katuparan ng kanyang pangarap. Pero habang nakatingin siya kay John ay tila ba may pumiga sa kanyang puso. Saka lang niya naisip na ang lungkot pala dahil iiwan niya ang binata, lalo na't dahil nagtapat ito ng pag-ibig sa kanya. Pero hindi na siya pwedeng umatras, pangarap kasi niyang makapangibang bansa. Hindi kita pipigilan sa pangarap mo, Yuna. Suportado kita. Basta kapag nandun ka na, huwag mo akong kakalimutan ha. Paalala ni John. Tipid namang tumango si Yuna, pagkatapos ay muli silang naupo sa damuhan. Tinitingnan ang paglubog ng araw. Maya-maya ay idinantay niya ang ulo sa balikat nito at pumikit ng mariin. Kailanman, hindi ko makakalimutan ang nag-iisang taong naging kaibigan ko dito sa Santa Fe. Malabong mangyari yun, John. Ikaw lang yung nakakapagpangiti sa akin sa tuwing may problema ako. At sana, ganun ka rin kasi maraming pwedeng mangyari sa loob ng 2 taong mawawala ako. Ani Yuna. Naramdaman niya ang pagtango ng binata, ngunit hindi na ito nagsalita. Pagkatapos nila sa Memorial Park ay inihatid na siya nito sa kanilang compound. Hindi na rin inisip ni Yuna kung sino ang makakakita sa kanila. At ewan ba niya kung bakit pagkapasok niya ng kwarto ay bigla siyang napaluha. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Patuloy pa rin sa paninilbihan si Yuna sa kanyang tiyahin. Pero patuloy pa rin sila sa paglabas ni John sa tuwing may free siyang oras. Yuna, nakapag-epake ka na ba ng mga gamit mo para sa pag-alis mo mamaya? Tanong ni Tia Beth kay Yuna. Naroon sila sa kusina. Itinaob ni Yuna ang kaldero sa lalagyan bago humarap dito. Katatapos lang niya maghugas ng mga ginamit sa almusal. Opo, Tia Beth, nung isang araw pa. Anyang napaubo at suminghot. Kanina pa kasi hindi maganda ang pakiramdam niya. Pasensya ka na at napaagang dating ng mga pamangkin ng Tiyo Danilo mo. Pero di ba may dorm ka naman natutuluyan malapit sa agency mo? Meron na po, Tia. Anyang muling naubo. Nahihilong tumungo at naupo siya sa upuan. Pagkatapos ay ipinatong ang ulo sa mesa. Kahapon ay inabisuhan na siya ni Tia Beth. Ayaw pa sana niyang umalis sa mga ito pero hindi na siya welcome doon. Mabuti na lang at nakapagpareserba na siya ng kwarto sa agency. Teka, anong ginagawa mo? Mamamalengke ka pa dahil bago maghapunan ay darating sina Danilo. Paalala ni Tia Beth. Pilti niangat ni Yuna ang ulo mula sa pagkakapatong sa mesa habang nakaupo. Pwede po bang magpahinga muna ako saglit, Tia? Para po kasing hindi ko na kaya. Masama po ang pakiramdam ko kahapon pa. Pakiusap niya sa nanghihinang himig. Mabilis na lumapit sa kanya si Tia Beth at idinikit ang likod ng palad nito sa kanyang noo. Nako, inaapoy ka pa yata ng lagnat. Ano ba kasing pinagagagawa mo? Wala naman po. Hay nako, tumayo ka muna diyan at bumili ng gamot nang sa gayon ay gumaling ka na. Hindi pwedeng ganyan. Pagagalitan ka ng Tiyo Danilo mo kung narito yon. Asik nito. Opo. Ani yun na nadahan-dahang tumayo. Subalit nakakailang hakbang pa lamang siya ay bumigay na ang kanyang katawan.
at bago pa siya mawalan ng ulirat ay narinig niya ang pagtili ni Tia Beth. Lumipas ang ilang sandali, dahan-dahang iminulat ni Yuna ang mga mata. Naramdaman niyang may banayad na humahaplos sa kanyang buhok. Nang hihinang inaninag niya ito. John? Gulat, ngunit mahina niyang sambit. Naroon siya't nakahiga sa katre. Huwag ka muna magagalaw, magpahinga ka muna. Halos pabulong na sabi ng binata. Puno ng pag-aalala ang tingin nito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Anyang pilit na bumangon. Pwede bang mahiga ka muna? Sikmat nito at banayad siyang pinahiga. Wala namang nagawa si Yuna. Sinadya na kita dito para mangamusta. Hindi ka kasi nagre-reply sa text ko, kaya nag-alala ako. Eksakto namang nasa labas ako ng gate nyo nang lumabas yung tiya mo na natataranta. Nagpakilala ako bilang kaibigan mo. Ayun, pinapasok ako. Nahimatay ka raw sa kusina kaya pinabuhat ka niya sa akin. Sira na kasi yung cellphone ko. Hindi ko naman maipaayos agad. Mas kailangan ko ng pera ngayon. Bahagyang ngiti ni Yuna at hinawakan ang kamay ni John. Kahit masama ang kanyang pakiramdam, ay nagawa niyang umiti. Mukhang mabilis siyang gagaling dahil narito na ang binata. Maraming salamat sa pagdala mo sa akin dito. Naabala patuloy kita. Pwede bang wag mong isiping nakakaabala ka sa akin? Napapaisip ako kung bakit umabot sa puntong kailangan mo pang mahimatay. Dadalhin sana kita ng ospital pero dito ka na pinadiretso ng tiya mo. At ayaw ko ring isiping malala ang lagay mo. Ikaw naman, hindi mo kailangan mag-alala ng ganyan. Ayos lang ako. Anyang muling pilit na bumangon. At kasabay noon, bigla na lamang siyang niyakap ng binata. Masyado mo akong pinag-alala kanina, Yuna. Ano bang nangyari? Tanong nito. Napalunok na lamang si Yuna. Pagkatapos ay unti-unting napangiti at dinantay ang pisngi sa balikat nito. Napapikit siya. Pakiramdam niya ang bisig nito ang pinaka-safe na lugar. Huwag ka na mag-alala. Lagnat lang to. Sanay na ako sa ganitong sakit. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Hindi na. Sapat na sa akin na nandito ka. Tinitigan siya ni John. Hindi rin niya maalis ang tingin sa mga mata nito. At hindi niya maipagkakailang sa ngayon ay ito na ang pinaka-espesyal na tao sa kanyang puso. At ang pakiramdam na yon ay hindi niya naramdaman sa kahit na sino. Bukod tangi, nag-iisa ito. Namalayan na lang ni Yuna na bigla na lamang pumatak ang kanyang mga luha. Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong nito. Wala naman. Hindi lang ako makapaniwala na nandito ka. Kailan lang tayo nagkakilala pero buong buhay ko, sa'yo ko lang naramdaman ng totoong pag-aalala. Gamit ang hinlalaki, banayad na pinunas ni John ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Wala yan sa tagal ng panahon, Yuna. Kung sino pa yung kailan mo lang nakilala, doon pa tayo magkakaroon ng magagandang alaala. At yung maikling panahon na yun, bala ko yung pahabain. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Mahal kita, alam mo yan. John? Yun lang ang naisambit niya. Alam niya yon at ramdam niya ang sinseridad nito. Bahagyang inilayo ni John ang sarili sa kanya. Hinawakan naman niya ang pisngi nito. Napapikit si John. Hinawakan ang kamay niya at banayad na hinalikan. Kung ganun, ang swerte ko pala dahil nagkatotoo yung hiniling ko doon sa fountain. Bahagya siyang natawa. Pero sigurado ka na ba sa akin, John? Kahit medyo komplikado ang sitwasyon ko? Marahang nagmulat ang binata. Ikaw yung desisyon na hindi ko pinag-isipan. Hindi na kasi kailangan dahil alam kong sigurado na ako. Kung hindi pag-ibig ang nararamdaman ko sa'yo, hindi ko alam kung ano to. Dahil ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Siguro dahil hinayaan ko lang maramdaman ng totoo ko nararamdaman para sa'yo. Marahang tumango si Yuna at napakagat sa pang-ibabang labi. Hindi niya matugunan ang sinabi nito sapagkat naghahalo ang sama na pakiramdam at ang saya niyang nararamdaman. Kaya niyakap na lamang niya ito bilang pagtugon sa kanyang mga narinig. Mukhang ataas ng lagnat mo. Ang init mo, Yuna. Ang mabuti pa, magpahinga ka muna. Ibibili muna kita ng gamot. Anang binata. Marahan nitong kinabig ang kanyang batok at hinalikan siya sa noo. Kapwa sila nagngitian. Pagkatapos ay inalalayan siya nitong makahiga at kinumutan. Kaya lang, marami pa akong gagawin. Ano palang sabi ni Tia Beth? Salubong ang kilay na tanong ni Yuna. Huwag ka na mag-alala, naiintindihan ka niya. Kaya pagaling ka na, okay? Salamat, John. Walang problema. Sige na, pahinga ka muna, aking Reyna. Haplos nito sa kanyang buhok. Napangiti si Yuna sa huli nitong sinambit. Kahit mabigat ang kanyang katawan, gumaan naman ang kanyang puso. Ilang saglit pa, bumagsak na ang kanyang mga talukap at tuluyang nakatulog. Mag-aalas-tres na ng hapon nang siya'y magising. Eksaktong pag-upo niya sa katre ay bumukas ang pinto sa kwarto. Hi,
Kumusta ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong ni John. Maayos naman na kahit papaano. Nakita na kita eh. Teka, bakit narito ka pa? Ay, ganun. So, hindi mo na kailangan ng yakap, sulat, kiss pa rin. Anyway, pumayag ang tiya mo na dumito muna ako. Maikling tumawa si Yuna. Bigla tuloy siyang kinilig na parang teenager. At saan mo naman natutunan yung banat na yan? Lumapit si John at naupo sa tabi niya. Hindi pa rin mapuknat ang ngiti nito. Binibiro lang kita, pero natutunan ko yan nung elementary pa lang ako. Doon sa anak na nag-alaga sa akin na kaibigan ko rin. Pero benta ha. Teka, may nag-alaga sa'yo? Anyang ngumiti. I mean, nagbabantay sa akin kapag naiiwan ako sa bahay. Ang mabuti pa kumain ka muna, Yuna. May dala akong lugaw. Binili ko to sa labas. Pagkatapos, uminom ka na ng gamot. Bumili rin ako. Pag-iiba ni John sa usapan, inayos nito ang mga pinamili sa bedside table. Pagkatapos ay bumalik sa pwesto at sumalok ng lugaw sa mangkok gamit ang kutsara. Nabigla siya nang akamang susubuan pa siya nito. Ako na lang, John. May sakit ako pero hindi naman ako baldado. Ako nang kukunin na niya ang kutsara pero iniwas nito yon. Ako na, gusto kong gawin to eh. Ako na, baka masanay ako sa pag-aalaga mo at hanap-hanapin ko to kapag nasa Australia na ako. Okay lang, kahit habang buhay ko pang gawin to. Sagot nito. Hindi man nakangiti pero kita niya ang kislap sa mga mata ng binata. Tila ba may mainit na humaplos sa puso ni Yuna sa sinabi nito. Uminit tuloy ang kanyang pisngi, pero hindi yun dala ng lagnat. Sinubuan siya ni John. Ang sarap pala kapag may nag-aalaga. Pag-aalaga na bata pa lamang siya ay naipagkait na sa kanya. Baka mamaya hindi na ako matuloy nito sa Australia at magstay na lang dito sa tabi mo, John. Pabiro, ngunit seryoso ring sabi niya. Napayuko lang si John at tipid ng umiti. Hinahalo ang lugaw. Pansin ni Yuna na lumungkot ang aura nito. Pati tuloy ang saya niyang nararamdaman ay napalitan ng lungkot. Ikaw, kumain ka na ba? Yun na lamang ang nasabi ni Yuna. Tapos na. Sagot nito na susubuan sana siya, ngunit maya-maya ay bumukas muli ang pinto. Oy John, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo pa tapusin ang pagsampay ng mga kumot? Ani Alina na nakairap pa. Ha? Oo, saglit lang. Ani John na iniabot kay Yuna ang maligamgam ng lugaw. Kaya mo na bang kumain mag-isa? May tatapusin lang kasi ako. Ay, ba't yung inuunang paglalandian? Tapusin mo ng gawaing bahay bago pa dumating si na Papa mamaya. Marami pang nakatenga ron. Pagtataray pa ni Alina. Gawaing bahay? Hindi makapaniwalang tanong ni Yuna. Papalit-palit ang tingin niya kay John at sa pinsan. Oo, katunayan naglampaso na siya mula first hanggang second floor ng bahay. Nakapamalengke, naghugas at naglaban na siya, habang ikaw kanina pa natutulog sa pansitan. Bakit naman inutusan niyo siya, Alina? Anyang masama ang loob. Kung ganoon, habang nagpapahinga pala siya ng ilang oras, ay ginawa ng mga ito kay John ang ginagawa sa kanya. Sino nga asahan mo, Yuna? Alangan naman ako. E di yan na lang kaibigan mo, kung kaibigan mo ba talaga siya. Oy bata, hindi ba pinsan mo si Yuna? Panganay siya sa'yo. Dapat ata ang tawag mo sa kanya. Sita ni John na tumayo. How dare you call me bata? 16 na ako, no? Makto nito sa nanlalaking mga mata. Ay ganun, mukha ka kasing 12. Immature ka rin at walang respeto sa nakatatanda sa'yo. Ani John. Ba't mo ba kami pinapakaalaman ha? Sino ka ba? At hindi ako 12 years old ha? Tapusin mo ng trabaho mo. At ikaw naman Yuna, ilabas mo na mga gamit mo at parating na mga pinsan ko. Dito sila magkukwarto. Imporma pa nito bago malakas na ibinagsak ang pinto. Saglit na katahimikan ang naghari sa kwarto at maya-maya ibinasag yun ni Yuna. John, paumanhin sa inasan ng pinsan ko. Nahihiya niyang sabi. Paumanhin kung ikaw ang sumalo sa mga gawain ko at pasensya ka na. Alam mo hindi mo naman kailangan gawin to. Naabala ka patuloy. Huwag mo nang gawin yung ibang gawain ako nang tatapos. Nakakahiya na talaga sa'yo. Yuna, araw-araw bang ganito ang trabaho mo dito? Ginagawa kang katulong ng mga kamag-anak mo? Kaya ba kahit mabibigat ang bitbit mo sa pamamalengke, wala kang kasama? Dahil ganito ka nila itrato? Katulong at hindi ka mag-anak? Yumuko si Yuna. Hindi na niya maipagkakailang alam na ni John ang pakikitungo ng mga kadugo niya sa kanya. Hindi naman, pagtanaw lang to ng utang na loob sa kanila. Kung ganun, tama pala si Tio Crispin sa kinukwento niya sa akin. At saka, ano yung sabi ng pinsan mong ilabas mo ng mga gamit mo? Pinapalis ka na nila? Kahit na may sakit ka, ganito ka nila tratuhin? Ni hindi man lang nila naisip na pwede kang mapahamak sa oras na lumabas ka ng silid na to? Hindi makapaniwalang sabi ng binata. Halata ang inis sa tono.
Ang totoo, kahapon lang ako naabisuhan na darating na sina Tio. Hindi ko nasabi sa'yo kasi sira ang cellphone ko at di pa napapaayos. Pero bala ko namang sabihin, may darating kasing bagong titira dito, kaya napagpasyahan ko na ring mag-dorm malapit sa agency ko sa kabilang bayan. Ganun ba? Ani John na naipa ako ang tingin sa pinto, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Sige, tatapusin ko lang mga gagawin ko. Pagkatapos ay uuwi lang ako saglit, tapos babalik ako dito. Huwag kang mag-alala, ihahatid kita sa lilipatan mo. Sige. Lumabas na ng pinto ang binata. Siya naman ay nagbihis na para sa paghahanda sa kanyang pag-alis. At least, may ihahatid siya ni John sa sakayan sa kabilang bayan. Isa pa, pwede naman silang magkita pa ng binata. Mas malaya na. Lumipas ang isang oras. Nakatayo si Yuna sa labas ng gate ng bahay bitbit ang dalang backpack. Dumating na sina Tio Danilo kasama ang mga pamangkin nito, kaya wala na siyang space sa loob. Hinihintay na lamang niya si John. Nangako kasi ito na babalikan siya. Yuna, hindi ka muna ba kakain bago ka umalis? Ani Tia Beth, nakatabi niyang nakatayo doon sa labas. Hindi na po Tia Beth, busog po ako. Ang mabuti pa pumasok na po kayo. Tinatawag na po kayo ni Tio Danilo. Tumango-tango ang kanyang tiya. Base sa obserbasyon niya ay tila nalulungkot din ito kahit papaano. Kung ako lang, hindi kita paaalisin. Kaya lang, ayaw kong mag-away kami ng Tio Danilo mo. Ayos lang po, walang problema sa akin. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Tipid niyang ngiti. Umiwas ng tingin si Tia Beth. Pagkatapos ay walang pasabing pumasok ng tawaging muli ng asawa. Masama pa rin ang pakiramdam niya pero kailangan niyang tiisin. Imbis na kaawaan ang sarili, mas pinili niyang magpakatatag. Bumuntong hininga siya. Pagkatapos ay mabagal na naglakad palayo ng compound. Pero may isang magandang sasakyan na pinaghalong pula at itim ang kombinasyon ang sumulpot at pumarada sa harap niya. At dahil sa ganda niyon, inusyoso yon ng mga kapitbahay. At mula sa passenger seat, si John ang bumaba. John? Gulat niyang reaksyon. Iba na ang bihis ng binata kaysa kaninang nagpaalam ito na aalis muna. Makisig ang tinding nito at tila umiba ang aura. Kaninang sasakyan yan? Nasaan ang motor mo? Saglit na tumingin si John sa sasakyan bago muli sa kanya. Sa akin ang sasakyan to, Yuna. Yung motor ko nasa bahay. Hindi kita pwedeng isakay doon dahil baka mapaspas ka ng hangin. May sakit ka pa. Talaga? Hindi makapaniwalang sabi niya. Sorry, Yuna. Pero hindi John ang pangalan ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mas lumapit sa kanya ang binata. Hindi naman maalis ang tingin niya dito hanggang sa halos isang hakbang na lamang ang pagitan nila. Hayaan mo magpakilala ako ng formal sa'yo. Albert Francis Garcia Fernandez ang buo kong pangalan. Pakilala nito. Lahat ng tao sa paligid ay napabulalas at napasinghap sa narinig. Nagsimula na ang bulong-bulungan hindi lamang ng mga nakikiusyosong kapitbahay. Pati si Tia Beth ay napabalik sa labas ng gate dahil sa biglaang ingay na narinig. Ikaw ang apo ni Don Ismael Fernandez? Tanong ni Tia Beth. Ako nga po. John, nagbibiro ka ba? Napaawang ang labi ni Yuna. Hindi, Yuna. Nagsasabi ako ng totoo. Oh my God, ikaw yung tagapagmana ng Casmeralds Agri Corporation? Gulantang naman na tanong ni Alina. Sumunod pala ito upang makiusyoso. Oo, ako nga. Sagot ng binata saka tumingin kay Yuna. Akin na yung bag mo, Yuna. Halika na. Kuha nito sa sukbit niya. Lintik, pinaglaban niyo siya at ginawang utusan. Siya palang pinakamayaman dito sa bayan natin. Sabi ng isang matabang babae na nakiusyoso. Bakit? Mali ba naming apo pala siya ng Don? It's okay. It's okay, everyone. Awat ni Francis sa mga ito. Tia Beth, Alina, alam nyo, hindi maganda na tinatrato nyo na parang alipin si Yuna. Nakikita naming lahat sa palengke kung gaano siya nahihirapan sa pamamalengke. Pero never siyang nagreklamo. At never niya kayong ikinuwento kahit na kanino na hindi maganda ang trato nyo sa kanya. Iho, sinusweldohan namin si Yuna. Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. Opo nga, Tia Beth. Pero ni minsan ba, tinrato niyo siya ng kadugo? Ngayon na nga lang na may sakit siya, pinaalis niyo siya. Kung hindi pa siya nagkasakit, hindi siya makakapagpahinga. Tapos ngayon, hinayaan niyo siyang umalis. Nasa na malasakit niyo sa kanya kahit bilang tao na lang sana, hindi na kadugo. Hindi nakaimik si Tia Beth at Alina. Grabe din naman kasi mga yan kay Yuna. Akala mo kung sinong mayayaman kung gawing alipin si Yuna. Inis na sabi naman ng isang matanda. Tama na po, ayos lang po ako. Singit ni Yuna para hindi na lalong mapahiya si na Tia Beth. Next time, tumrato po kayo na maayos sa kapwa niyo at kamag-anak. Pero wag po kayo mag-alala.
Mula ngayon ay ako nang bahala kay Yuna. Hindi ko ipapadama sa kanyang pinadama niyo sa kanya. Huling sabi ni Francis kay Tia Beth. Bumaling ito kay Yuna. Halika na, Yuna. Ngunit pinigilan niya ito. Sandali lang. Bakit? Kukunin na kita sa kanila. Pwede bang mag-usap muna tayo? Gusto kong sabihin mo sa akin kung ano ba itong nangyayari. Ani Yuna. Tuluyan ng inagaw ni John ang hawak niyang bag. Sumama ka muna sa akin bago ko ipaliwanag ang lahat. Matigas na sabi ng binata. Saglit na napayuko si Yuna bago napasulyap sa mga tao sa paligid. Doon ay nahuli ng mga mata niya ang iba't ibang reaksyon ng mga ito na hindi makapaniwala. Si Tia Beth naman, tipid nang nakangiti sa kanya. Hanggang sa muli po. Ani Yuna sa tiyahin. Sumulyap siya kay Alina ngunit umiwas to ng tingin. Pagkatapos ay pinagbuksan na siya ni John ng pinto sa passenger seat ng sasakyan. Kapwa hindi umiimik sina Yuna at Francis sa loob ng sasakyan habang abala ang binata sa pagmamaneho. Kung ilang sandali silang ganoon ay hindi alam ni Yuna. Hanggang sa maibaba sila ng kotse sa harap ng fountain, sa Statue of Calling ng plaza. Kaunti lamang ang mga tao sa mga oras na yon. Umupo sila sa gilid at nag-usap. Lahat-lahat ay sinabi ni Francis kay Yuna. Kung ano ang relasyon nito at ni Mang Crispin at kung bakit nag-part-time ang binata sa maid stall nito. At iba pang kailangan malaman ng dalaga. Pambihira, hindi ko alam na ikaw pala yung lalaking usap-usapan dito sa Santa Fe. Ikaw na pala yun. Buti na lang at hindi ako patay na patay sa'yo, kundi nakakahiya ako. Ani Yuna. Pasensya na, Yuna. Baka kasi iwasan mo ako kapag sinabi ko eh. Kakamot-kamot naman si Francis sa batok. Second name basis ang nais nitong itawag niya rito. Pinagmasdan ni Yuna ang pagdaloy ng tubig sa fountain. Naalala ko nung unang pag-uusap natin dito sa harap ng fountain na to. Hindi ko alam na ikaw si Albert Francis. Natawag pa kitang maligno. Pasensya ka na. Natawa lang naman ang binata. Ang mga tawang yon ay tila ba musika sa pandinig ni Yuna. Pero hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng kaunting lungkot. Okay lang naman sa kanya kung si Albert Francis itong kaibigan niya. Pero bigla niyang namiss si John. Alam mo, akala ko na ikwento mo ng lahat sa akin, Yuna. Pero bakit yung trato nila sa'yo, hindi mo sinasabi sa akin? Salubong ang kilay na tanong ng binata. Nahihiya kasi ako sa'yo. Gusto ko kasing isipin mo na kahit papaano may nagmamahal sa aking pamilya ko. Kahit ganito ako, may pride din naman ako bilang tao. Pero hindi tama yun. Hayaan mo na, tapos na naman yun. Wala na ako sa poder ni Tia Beth. Mamumuhay na ako mag-isa mula ngayon. Dapat lang, dahil hindi ko tanggap ang trato nila sa'yo. At hindi ka mag-iisa, okay? Kinuha na kita sa kanila. Hindi ka na makakaranas ng pang-aapi. Ano bang sinasabi mo? Sasama ka na sa akin, di ba? Sa Fernandez Manor ka na maninirahan simula ngayon. Napalunok si Yuna. Papalit-palit ang tingin niya sa sinserong mga mata ni Francis bago muling nayuko. Hindi ako sasama, Francis. Ano? Hindi makapaniwalang sabi nito. Nang hindi siya sumagot ay hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Sabihin mo, bakit ayaw mo sumama sa akin? Di ba dati pa sinabi ko naman sa'yo na aalis din ako? Makakapagtrabaho na ako sa ibang bansa. Makakapag-ipon na ako ng sarili kong pera. Huwag ka nang umalis, Yuna. Kung trabaho ang hanap mo, kayang-kaya kitang ipasok sa headquarters ng korporasyon namin nang hindi dumadaan sa mahabang proseso. Makakapagtrabaho ka sa opisina. Opisina? Wala akong skills doon. Sa pag-aalaga ng ibang tao ako magaling. Gusto kong pagiging caregiver. Yun ang forte ko. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko sanang maging nurse, pero sa ngayon malabong mangyari yun. Gusto mo pala maging nurse. Ako nang bahala. Tuition, transportation, or condo, allowance, pagkain, lahat kaya kong i-provide sa'yo, Yuna. Maraming salamat, Francis. Pero sa ngayon, mas tinatanaw ko na ang pagiging caregiver. Gusto ko kasing masubukan ng buhay sa ibang bansa at baguhin ang sarili kong kapalaran sa sarili kong paraan. Gusto ko nang makapag-ipon ng sarili kong pera. Huwag ka nang umalis. Nasabi ko na sa'yo ang totoo ko nararamdaman, Yuna. Mahal kita, hindi ba? Hindi mo ba ako kayang mahalin? May himig tampong sabi nito. Hindi siya sumagot kaya tumalikod si Francis. Sa bagay, kaibigan lang sigurong tingin mo sa akin. Hindi naman kita masisisi at mapipilit. Tumayo si Yuna at mula sa likuran ng binata ay mahigpit niya itong niyakap at idinantay ang kanang pisngi sa malapad nitong likod. Mahal kita, Albert Francis. Si John ka palang mahal na kita. Hindi ko pa siguro maamin sa sarili ko noon kasi iba ang priority ko. Gusto kong manatili sa tabi mo. Kaya lang, kapag hindi ko tinanggap ang oportunidad na makapagtrabaho sa Australia,
Alam kong may mawawala sa pangarap ko. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Self-fulfillment, ganon. Babalik pa naman ako. At sana sa pagbabalik ko, mahal mo pa rin ako. 2 years lamang yun. Di ba at nangako ka noon na susuportahan mo ko? LDR, sabi mo, di ba? Humarap sa kanya si Francis. Halos pigain ang puso ni Yuna sa nakitang luha na nangingilid sa mga mata ng binata. Sana ay hindi na siya nito pigilan. Dahil kung oo, baka hindi na nga siya makaalis ng bansa. Hinawakan niya ang binata sa pisngi. Pikit naman ng mga mata nitong hinawakan yon at banayad na hinalikan. Sino ako para pigilin ka sa pangarap mo, Yuna? Ayokong maging selfish. Napalunok si Yuna at di na malayang may pumatak na luha sa kanyang mga mata. Ngunit ngumiti siya na may kasamang pait. Babalik ako, pangako. Puno ng pag-ibig na tumingin sa kanya si Francis at hindi na siya tumutol nang ilapat nito ang mga labi sa kanyang mga labi para angkinin yon. Dampi lamang ngunit walang kasing tamis, walang kasing sarap. Teka, tinatanggap mo na ba ang pag-ibig ko? Ibig sabihin, tayo na? Ani Francis nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Oo naman, basta kaya mong LDR. Bakit ako magtitiis sa LDR kung kaya naman kitang puntahan doon? Pagmamalaking ngiti nito. Pabirong hinampas ni Yuna ang binata na ngayon ay kanya ng nobyo. Mukhang seryoso nga ito. Totoo? Pupuntahan mo ako ron? Ganyan mo ba ako kamahal? Oo, dahil sobra-sobra pa sa salitang mahal ang pagmamahal ko sa iyo, aking Reyna. Bakit mo ako minahal? Hindi ko lubos maisip na ang gaya ko ang minahal mo. Kailangan ba lagi may dahilan kaya mahal natin ang isang tao? Saka maraming dahilan para mahalin ka, Yuna. Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda at pinakamabuting babae sa mundo. Mula nang makita kita at tinulungan mo ko, hindi ka na naalis sa isip at puso ko. Salamat. I love you, John. Ay, Francis pala. Pangako, walang distansya ang makapagbabago niyon. Sana wag rin magbagong pagtingin mo sa akin. Mawawala lang ang pagmamahal ko sa iyo kapag namatay ako. Pero hanggat meron akong hininga, sa iyo ang puso ko ng buong buo. I love you so much, mahal. Anitong muli siyang pinatakan ng mabilis na halik sa mga labi. Halika na sa manor. Gusto na kitang ipakilala kay Lolo. Tiyak na maitatapon niya ang tungkod niya nang wala sa oras kapag sinabi kong ikaw na ang babaeng handa akong iharap sa altar. Sabi pa ng binata. Muli ay kapwa silang nagkangitian. Pagkatapos ay hawak kamay na sumakay sa magara nitong sasakyan. Nagabing yun ay dinala ni Francis si Yuna sa manor para ipakilala sa lolo nitong si Don Ismael. Tuwang-tuwa ang Don at agad na nagpahanda ng dinner. Nagkwentuhan silang tatlo na tila walang mapagsidlan ng saya. Ngunit bahagyang na-disappoint si Don Ismael nang sabihin nilang hindi pa sila ikakasal at aalis pa si Yuna. Sa una ay nalungkot ang matanda, pero kalaunan ay naunawaan rin ito ang kanyang plano. Sana'y makapaghintay pa ako ng 2 taon bago kayo makasal dalawa, apo. Anang Don habang nasa hapag sila. Lolo, mabilis lang po ang 2 taon. Pangako po, mapapasa atin na itong si Yuna after 2 years. Sagot ni Francis sa abuelo. Bueno, kung yan ang pasya nyo, Yuna, apo. Kung magbago man ang isip mo, pwedeng-pwede ka dito. Salamat po, pero buo na po ang desisyon ko. Bago ko po nakilala ang apo nyo, kasado na po ang apply ko sa Australia. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako mag-e-extend ng kontrata ko dahil may napangakuan po ako na babalik agad ako rito. Maganda yan. Sana ay magkaapo na agad ako sa tuhod sa inyo bago pa man ako kunin ni San Pedro. Lolo, matagal ka pang kukunin ni San Pedro. Mag-aalaga ka pa ng mga apo mo sa tuhod. Segunda naman ni Francis na ikinatawa nila. Naging masaya ang kanilang kwentuhan at napanatag si Yuna sa mga ito. Imbis na sa dorm siya tumira habang naghihintay ng flight, pumayag siya na doon muna sa mansyon ni Don Ismael manirahan. Nakilala na rin niya ang magulang at pinsan ni Francis na lahat ay mababait sa kanya. Hanggang sa sumapit na ang kanyang paglipad patungong Australia. Mabigat man sa kanyang dibdib na iwan ang lalaking mahal, pero alam niyang magkakasama din sila sa tamang panahon. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Sa lugar ng Carlton Gardens, Melbourne, Australia, nakatayo si Yuna sa harap ng isang sikat na fountain at nakatingin sa itaas niyon. Wala akong nakikita ang nag-wish sa fountain na to, pero kung tumatanggap ito ng kahilingan, ang hiling ko ngayon ay sana habang buhay maging masaya ang alaga kong si Amelia. Ani Yuna sa kanyang sarili at napangiti. Pinagsaliko pa ang mga kamay at tumikit. Ngunit napamulat siya nang maramdamang may humalik sa kanyang pisngi. Oh mahal, nandito ka na pala. Anyang ngumiti ng malawak. Si Francis ang humalik sa kanya. Parang ang bilis mong makarating dito ah.
Wala excited akong makita ka. Pero parang hindi ko masayang makita ako Hindi mo ba ako na-miss? Sa tagal mo dito sa Australia? Anang nobyo na bahagyang lumabi ngunit niyakap siya sa baywang. Bahagyang natawa si Yuna at yumakap rin sa baywang nito gamit ang isang braso. Araw-gabi video call, tapos 3 beses sa 2 buwan nandito ka, kaya hindi na ako magugulat. Pero syempre, araw-araw kitang namimiss, mahal. Ngumiti si Francis at mas lalo pa siyang kinabig palapit. Pagkatapos ay tumingin sa fountain na kaharap. Kamusta si Amelia? Anong sabi niya ngayong tapos na ang kontrata mo, mahal? Si Amelia ay ang matandang inalagaan ni Yuna sa loob ng 2 taon. Ang mag-arang bahay nito ay 3 kilometro lamang ang layo kung saan sila naroon ngayon. Bittersweet, kasi katulad ni Lola Crisanta, napalapit na kami sa isa't isa at nakikita ko ang pagkakapareho nila. Pero dahil nag-retire na ang 3 niyang anak, sama-sama na sila sa iisang bahay ngayon. May bago na rin silang Filipina caregiver at iniwan ko si Amelia na masaya. Paliwanag ni Yuna. Yun naman ang importante, di ba? At saka naintindihan ka rin niya kasi bukod sa tapos na ang kontrata mo, mag-aasawa ka na rin. Maayos na humarap si Yuna sa nobyo. Kahit alam na niyang yun ang balak ni Francis ay hindi pa rin siya makapaniwalang magiging kabiyak niya ito. Salamat sa paghihintay, Francis. Salamat sa suporta mo sa pangarap ko. Mula naman sa bulsa ay may inilabas ang binata na maliit na kahon. Pagkatapos ay binuksan nito iyon. Kinuha nito ang singsing pati ang kaliwang kamay ni Yuna. Be my wife, Yuna Castillo, and soon to be Mrs. Fernandez. Sabi nito na walang pasubaling isinuot ang singsing sa kanyang palasingsingan. Natawa si Yuna, ngunit walang mapagsidlan ang saya sa kanyang puso sa mga oras na yon. Grabe, advance lahat. Hindi mo man lang ako tinanong. Anyang humahalakhak. Pero iisa lang ang sagot ko. Syempre oo, habang buhay ako maghihina sa tabi mo. Good, dahil kapag tumanggi ka pang maging misis ko, isusumbong kita kay Lolo. Marami akong backup. Biro at malawak ng ngiti ni Francis bago mabilis siyang hinalikan sa gilid ng mga labi. Sira, malabo naman ako tumanggi no? Jackpot na kaya ako sa Mr. Tubi ko. Gwapo na, mayaman pa. Sure na ang future ko. Sure na talaga. Anyway, bukas na ang flight natin pabalik ng Pilipinas. Ready na ba mga gamit mo, mahal? Opo, nung isang araw pa, pati mga pasalubong. Ani Yuna. Kapwa sila nagkatawanan, pagkatapos ay humarap sa fountain. Ilang beses na ba silang tumambay doon? Marami na. Hindi naman kasi pumapalya si Francis na bisitahin siya. Kaya sa loob ng 2 years niya sa Australia, hindi siya na homesick man lamang dahil sa nobyo niyang napaka-supportive. Sa paglipas ng mga taon ay nawala na rin ang trauma ng mommy ni Francis sa nangyari dito noon sa Santa Fe. Napatunayan din ng mga ito na totoo nga ang bali-balita na patay na ang isang suspect sa kidnapping noon kay Francis, kaya napanatag na ng tuluyan ng ginang. Kaya naman masusunod ang gusto ni Don Ismael na sa probinsya sila ikakasal pagbalik niya ng Pilipinas. 1 buwan ang matuling lumipas, ikinasal na rin sina Yuna at Francis. Bukod sa pamilya at mga kaibigan, imbitado sa kasal nila ang malalapit sa buhay ni Francis. Katulad na lamang ni Mang Crispin na masayang-masaya para sa kanila at iba pang nagtatrabaho sa farm. Inimbitahan rin ni Yuna sina Tia Beth, ngunit ito lamang ang pumunta. Hindi may pagkakaila na nagsisi na ito at masaya ang tiyahin para sa kanya. Hindi pumunta ang mga magulang niya sa kanyang kasal nang imbitahan niya. Pero nang malaman ng mga itong mayaman ng napangasawa niya, ay madalas ang hingi ng mga ito ng pera. Sa halip na pamihasanin ng mga ito sa hingi, nagbigay si Yuna ng pang-business sa kanyang ama't ina, gamit ang mga kinita at bonus sa pagiging caregiver niya. Ayaw niyang umasa kay Francis, pero may kondisyon siya sa mga magulang na huwag ipalugi ang negosyo, dahil hindi na siya magbibigay ulit sa mga ito, lalo at may sarili na siyang pamilya. Naintindihan naman siya ng mga ito at nangako na palalaguin ang ibinigay niya. Agad ding nagbunga ang pagmamahalan ni Yuna at Francis ng isang lalaking supling. Kaya naman tuwang-tuwa si Don Ismael na may 3 na itong tagapagmana. Pinangalanan nila itong John Albert Franco. Full-time housewife na si Yuna at nakatira sa Fernandez Manor. Si Francis naman ay piniling magtrabaho sa main office ng Casmerald sa Santa Fe para mas malapit sa pamilya. Ang ama nito ay lumipat sa Antipolo, pero ito pa rin ang nananatiling CEO ng kumpanya. Sa paglipas ng panahon, tulad ng isang normal na pamilya, dumaan sila sa mga pagsubok at pagbabago. Ngunit may isang bagay na hindi nagbago.
Ang katapatan ng pagmamahal ni Yuna at Francis sa isa't isa, kasabay ng paglaki ng kanilang pamilya. Sino ang mag-aakala na ang isang simpleng kasambahay at caregiver na tulad niya ay makatatagpo ng isang gwapo at mayamang lalaki? Tunay nga na ang lahat ng pagtitiis at pagdurusa ay maaaring maging pagsubok lamang, sapagkat laging may magandang nakalaan ang may likha para sa atin. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.